Last Friday sa Minute to Win It Head-to-Head Challenge. Ano sabihin sa kanya bago tayo magsimula? Good luck, ah. Cappuccino, One para sa mga Chick Boy. Silly Dominoes, Ang score na natin ay 1-all. Jump in the Trunk, Okay na. You take the lead. 2 and 1. Kirkling or Plum, Three points para kay EJ at Robert. Noodling Around, Lamang ang mga Chick Boy with 3 points. Ladies, 1 point pa lang. Hindi umubra sa mga chick boy sa mga sweet girls kaya ang ending tambak sa Thank you very score. much. Naka 4 points kayo. That means may guaranteed 75,000 pesos kayo. Got Your Back, Meron na kayong 100,000 pesos. Next level natin is worth 150,000 pesos. Ngayon, mag-level up kaya ang diskarte ni na Robert at EJ o maging hari ng sablay ang dalawa sa challenges? Do you want to win it or uwi na with your 100,000 pesos? Okay, here's your next level blueprint. Chocolate Chip Flip. Sa challenge na ito, kailangang i-flip ng contestant ang isang chocolate chip cookie na nasa ibabaw ng baking sheet at saluhin ito sa kabilang side ng baking sheet. Magsisimula ka sa pag-flip ng isang cookie hanggang sa makapag-flip ka ng 8 cookies. Oops! Kapag nagkamali ka ng salo, your cookie will surely crumble. Kapag hindi ito nagawa sa loob ng 1 minute, ay maaari kang ma-eliminate. This is for 150,000 pesos. Chocolate chip flip. You have a minute to win it. Good luck, Robert. Go, Robert! The game begins in 3, 2, 1. Hinga malalim, pare. Hinga malalim. Isa. Dalawa. Pagdikitin mo, pre. Masyado malayo, ha. Tatlo. Okay. Oh, relax. 8 ang kailangan. Dikit pa, pre. Dikit. Yan. Okay na yan, pre. Nice. 4. Relax lang, Tol. Relax lang. Relax. Nice. 5 na. Last 3. Tol, kaya mo yan. Sige, abol. Huwag mo na pulutin, pre. Kuha na, kuha. Isa. Relax lang, Tol. Kinakabahan ka. 20 seconds. Tatlo. Dahan-dahan! Relax lang, pare. Dahan-dahan! 10. Level 7, fail. You Okay lang yan. Okay lang yan. Robert, ang lapit mo na kanina para sa chocolate chip flip. Ano kaya nangyari? Masyado madikit na yung cookie sa tray. Kaya, So, kailangan iusog ng konti pa, no? Yung pagpakakumpul-kumpul dapat, yung tamang diskarte dyan. Okay, kanina ko pa sila tinatawag na chick boy. Pero eto, may mga special talagang chicks sa mga puso nila. Eto, panood. Dalawa lang kami magkapatid. So, si Arian kasi, mahilig bang uli ng secret na may secret. Tapos minsan one time man, nakita ko siya yung cellphone ko, kinakatikot. Babasa ng mga text messages. Tapos yung wallet ko, titingnan niya kung sino yung babaeng picture. Sa ID ko, ganun siya. Tapos, once na nakapag, na siya ng mga evidence na may babae akong bago, kakausapin niya ako directly. Tapos lapitan niya ako, sasabihin niya, Kuya, may bagong chicks ka. Open mo naman sa akin yan. Ganun siya. So, naghahanap siya ng mga parang magiging ate niya na magiging close niya. bali napapansin ko din sa sarili ko na mas close ako sa mga babae. Kasi, syempre sa bahay, puro kasamang mga babae, di ba? So, yung environment mo, mas sanay ka makipag-usap sa babae, mas kilala mo yung babae. Nagiging protective ako sa mga babae pa. Kung mananalo kami, para sa akin, unang-una, gusto ko rin kasi mag-medicine. Bali ako, siguro itatry ko siya isa sa mga savings namin. Para kung sakaling kailangan na emergency, yun, may mahuhugot.
Back to the game. 1 life ang nalagasan. You have 2 lives left. Gusto yung magpalit? O ikaw pa rin gagawa nito, Robert? Ako pa rin. Siya pa rin Ikaw pa gagawa. rin. Okay, EJ, pwesto tayo. Robert, chocolate chip flip for 150,000 pesos. You have a minute to win it. Good luck, bro. Robert! 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 The game begins in 3, 2, 1. Robert! Dandahan! Relax! Relax, pare! Relax! 8 ang kailangan. Relax! Hinga malalim! Hinga malalim! Hinga malalim! Isa, Dandahan! Go, Robert! Hinga malalim! 2, 8 cookies. Ang kailangan Mataas, pare! Babaan mo lang! Babaan mo lang! Masyado mataas! Huwag mataas! Masyado mataas, Robert! One, Kalma ka lang, Robert! Masyado mataas! 30 seconds. 30 seconds pa! 3, Relax lang! Dandahan! 4. Sige, relax! Kaya pa, kaya pa. Sige, Robert! Mababa lang, mababa! Kaya mo! 10. Huwag kang bibitaw! Magiging buzzer beater. Tol, okay lang yan. Okay lang. Magiging buzzer beater sana para sa chocolate chip flip. Yung huling arangkada mo. Dapat ginalagay. Lahat kami akala aabot dun sa last cookie. EJ, Robert, gusto yung magpalit? O Robert, karago mo na to. Sige, switch! Switch! Switch. Switch? Switch. Okay. Robert. Last life na. EJ, chocolate chip flip. Kung sakasakali man, hindi niyo makuha to, babalik kayo sa 75,000 pesos. Ready, bro? Ready? You have a minute to win it. Good luck. The game begins in 3, 2, 1. Come on, come on. Isa. Dalawa. Nice one! Tatlo. Nice one! 8 kailangan. Nice one! 4. Nice one! Nice one! Dalawa na lang! Last two, last two. Dami pang oras. Dami pa oras, 30 seconds pa lang. 30 seconds pa lang. Twenty. Sige, tol, tatlo pa. Tatlo na lang, tatlo na lang. Nine. Go, go, go! The game is over. Ganon talaga ang buhay. Boys, naubos sa chocolate chip flip ang 3 lives nyo. That means game over. Thank you for playing. Pero meron pa rin kayong 75,000 pesos. Kakaiba ang magiging umaga natin dahil ang mga tutungtong sa stage natin ay ibang klase. Dalawang pares ng mga pare, hindi para magmisa, kundi subukan mag-uwi ng 1,000,000 piso. Pero sino kaya sa nila ang mas malakas kay bro? Please welcome, we are starting with Father Junie and Father Dax. God is good! All the time! God is good all the time. Nai-imagine nyo kung gaano kaiba ang misa kung yung homily natin, gumaganyan ang mga pari natin. Di ba? Maraming
something very, very different. Pero eto, ang kanilang makakalaban, Father Joey and Father Ray. Yes po, uulitin po namin. Tama po kayo mga kapamilya. Mga pari po talaga sila. Okay, para mas makilala ang apat na father na to, panoorin po natin. Ngayong umaga sa Minute to Win It Head-to-Head Challenge Father June and Father Dax versus Father Joey and Father Ray. Bago ako pumunta sa seminaryo, typical lang no, na buhay ng isang kabataan. After third year college, ako ay pumasok sa seminaryo. Pero pinauwi ako kasi advice sa akin, magtapos ka muna ng college para kung sakali hindi ka matuloy, inatapos ka. Ginawa muna po akong sakristan, tinuruan. At pagkatapos ay pumasok po ako at the tender age ng 13 years old, high school. Hanggang sa 11 years po akong nakulong sa seminaryo. Pumasok naman ako sa seminaryo, first year high school. So yung buhay ko bago pumasok ng seminaryo, batang-bata lang na malikot. Pumasok sa eskwelahan ng mga madre. Ang parents ko ay very religious dahil ang bahay namin malapit lang sa simbahan. Kilala siya kalikutan at kapilyuhan. Naging sakristan nung ako'y grade 4 at doon na nagsimula yung aking bokasyon sa pagkapari na gusto ko na pumasok ng seminaryo at tuloy-tuloy. May mga naging girlfriend ako, no? Bago pumasok, at pag yun sa madrasta, puro patagaw nga lang kasi bawal, ano? Minsan nagkakatuksuhan na baka ako raw ay bading. Kaya pinrove ko na manligaw. Gusto ko lang i-prove yung sarili ko na hindi ako bading. Pero kumagat, naging mag-girlfriend, yung girlfriend ko, naging 1 year kami. Nung nasa seminaryo ako, nagkaroon ako ng 3 girlfriend. No? Dalawa noong college pa ako, nag-aaral ng philosophy. Tapos yung huli ay foreigner, no? Nung nag-aaral ako sa Spain. Nung ako'y nasa seminaryo, syempre, nung mas cute ako noon, kaya mas maraming nakaka-crush ng mga girls. Syempre, na-in love din. At kung ilan, pwede sigurong hindi nasabihin. Di man halata, ako'y professor ni Father Dax nung siya ay nag-aaral pa sa seminaryo. No? Well, lagi naman sa akin kasi kahit sinong estudyante ko basta naging pare, yun ay source na ng pride ko. Isa yung achievement. No? Sa tingin ko po ay kami malalalo ni Father Ray kasi magkasandig na kami, magkaibigan kami matagal na. At lagi kami nasa sports. Maghanda na kayo mag-practice dahil magdadaan kayo sa butas ng karayom pag kami ang kalaban ninyo. Pero friends tayo ha, God bless. Pareho tayong pare ha. Peace be with you. Huwag nyo kaming mamamilitin. Huwag nyo kaming mamilitin. Dahil marami na nagsabi sa amin yan. Basta masasabi ko sa'yo, Father Ray, Father Joey, hindi lang kayo maghahanda, magdasal na kayo. Bilang na ang inyong mga araw. Ipagdadasal lang namin ang inyong kaluluwa. Okay, sarap pakinggan. Parang ako yung naiilang dito eh. Father Dax, okay, bakit muna Dax? Ang true name ko ay Father Dakila Ramos. Dakila? Dakila. Okay, paano na yung pangalan sa inyo ang Dakila? Siyempre. Pinangalan sa akin ng tatay dahil yung tatay ko dati kasi nakulong sa Muntinlupa. So naniniwala siya ng kanyang anak, magiging dakila talaga paglaki. Okay, Father Juni, eto, napag-alaman ko lang naman na kayo ay nagkaroon ng isang Portuguese girlfriend. Long time ago. Ano nangyari? Ano pangalan niya? Ano pangalan niya? Arminda. Arminda. Yes. Okay, tapos ano nangyari? Ano nangyari kay Arminda? Wala lang, nagpari na ako, nagdiretso ako. Siya naman, edi naghiwalay na kami ng landas. Father Joey, Father Ray, kayo naman po. Minsan kasi sinasabi nila, mas nagiging attractive ang hindi nila nakukuha. Dahil siyempre, mga pari kayo, ang puso nyo ay nakalaan para sa Panginoon, medyo mas nagiging gwapo kayo para sa mga kababaihan. Paano mo naramdaman yun, Father Joey? Kasi never been touched, never been kissed. Never been kissed, never been touched? Heavily damaged. Grabe! Damang-dama kita dyan. Ikaw, Father Ray, paano pa nakuha yung vocation mo? Ano yung naging trigger point niyo po? Siyempre, pag habang bata tayo, lahat tayo sinasabi natin, initially, gusto ko maging pilot, di ba, abogado, doktor.
bihira din naman yung bata pa lang masasabi mo na gusto ko manilbihan sa Panginoon. Gusto ko mag-architect sana eh. Oh, Pero architect. ang naging trigger doon, yung aksidente nangyari sa akin sa jeep. Akala ko that time, mamamatay ako eh. So takot na ba ako may maimperno, kaya sabi ko, mag-serve na ako sa Panginoon. So yung pinaka-turning point siguro. At nag-active ako sa simbahan, and then later on, pumasok sa seminaryo. Okay. Sabi ko nga ng opening, malalaman natin kung sino ang mas malakas kay Bro. Kasi head-to-head tayo ngayong umaga. Kung sinong unang team na umabot ng 4 points, may guaranteed 75,000 pesos. At syempre, pag umabot sa puntong yun, siguradong may konting dasal pa na pahabol dahil yung team na yon ang may chance manalo ng 1 million pesos. Pero eto, malalaman na natin kung sino mas magaling sa dalawang team. Teams ready? Ready? Fathers, take a look at your first blueprint. Tira banana. Favorite. Mahihirapan si Father Joey niya. Sa challenge na ito, isang saging na may string ang nakasabit sa biwang ng contestant at ang dulo ng saging ay nakaangat 12 inches from the ground. Gamit ang momentum na galing sa movement ng hips, kailangang iswing ng contestant ang saging para pagulungin ang dalawang oranges at maipasok ito sa hula hoop. Palakpakan natin, sino mga fans dito ng Orange Team? Mga nagmamahal kay Father Dax at Father Junie. Ang lakas na. Tira banana, you have more than a minute to win it. Good luck, Fathers. The game begins in 3, 2, 1. Let's go, Father Ray. Go, Father Junie. Baba, Father. May isa na ang orange. Go, Father Joey. Go! Come on, Father Junie. Mahabol ang Father Dax. Go on, Father Dax. Lapit. Good job, Fathers. Still, good job po. Good job po, Fathers. Kamuntik-munti ka na. Nagawa po ni Father Dax at Father Junie. Kaya ang score na natin ay 1-0. Pero maaga pa. Maaga pa naman laro. Father Joey, ano nangyari? Mahirap. Bakit po mahirap, Father? Malaki. Ha? Medyo malaki. Okay. Malay natin itong susunod eh mag-all tayo. Fathers, ready? Take a look po. Here is your next blueprint. Buckethead. Huwag kang mataw sa seconds, kundi kung ano lang ang mga Nasa atin na ng momentum. Sa challenge na ito, habang nakatayo ang player 5 feet away, kailangan niyang patalbugin ang ping-pong ball sa sahig papunta sa pader para ma-shoot ang bola sa bucket na nakakabit sa kanyang ulo. Dapat makashoot ng 7 beses. Yes po, yes po. Hindi po sila naging mga kardinal, kundi bakit na naglalari po natin. Okay, mga Father, 7 ang kailangan natin magawa. Father Junie, bakit kayo po maglalaro ng buckethead? Magaling ako magpa-shoot. Magaling ka. Okay. Father Joey? Magaling ako sumalo. Okay, mga Father, pwesto na po tayo. Okay? Father Junie, Father Joey, you have more than a minute to win it. Good luck. Isa tayo. The game begins in 3, 2, 1.
nadala sila sa energy, nadala sa excitement, nagtuloy-tuloy na. Ang nakagawa si Father Dax at si Father Juni, ang score na natin ay 2-0. Mga Father, race to 4 po tayo. Nangangalahati na po sila. Baka, okay, para makita pa ang kwento nyo, mga pinagdaanan nyo. Father Ray, Father Joey, eto pa, mga kwento nila. Ang tatay ko'y 2 taon na lang dapat naging pare. Kaya araw-araw siya nagsisimba. At gusto niya, tsaka ng lola ko na ako'y maging pare. Ako rin, gusto ko magkanak ng pare. No, pero hindi natuloy. Ang naging turning point doon yung aksidente sa jeep. No? Akala ko mamamatay na ako noon Natakot naman ako sa Diyos. At saka naniniwala ko na may impyerno. Kaya sabi ko kung namatay ako, saan kaya pupunta noon. So, naisipan ko na magbago na. Pumasok ako 13 years old high school. At tapos sa kapipilit, nakatagal ako na 11 years. Dumating yung calling, sabi ko, itry ko kaya. Sa linggo pa lang after pumasok sa seminaryo, gusto ko na umuwi sa amin. Ayoko na kasi iba pala yung mga seminarista. Akala mo, mabait nila. Ako, nagkamali at ako ng pinasukan. Pero nakita ko naman yung calling din kasi kakapagsilbi ka sa kapwa mo at sa Diyos. Kinausap ako ng spiritual director. Sabi niya sa akin, ito na yung pinaka-decision ng buhay mo. So, leap of faith. No? Jump, para bang pinapatalon ka ng Diyos. Okay, isa lang po sinabi niyo na hindi po madali. Hindi madali. Ano yung naging punto po para sa inyong dalawa na yung you were almost there na napag-isipan yung mag-quit? Na umabot po kayo sa puntong yun sa lahat ng pinagdaanan habang nasa seminaryo na parang baka hindi talaga para sa akin to? I think yung maliban sa pag-aaral, yung mali ka sa pamilya, at yung inisip mo na hindi ka na pwede magpamilya later on. No, parang ito ba talaga ang buhay ko? Ito ba talaga baka nagkamali na ako? Sabi ko, habang maaga pa, mag-quit na ako. Yan ang naisip ko noon. Father Joey, kayo po. Mahirap kasi yung vow, yung pangako. Baka hindi ko magampanan. Yung vow meaning to serve or yung vow of celibacy and ano po? Kasama po yung celibacy tsaka yung pakikitungo sa tao. But after looking back at everything, serving the Lord each and every day, was it all worth it? Yes. Worth it. Palapakan natin si Father Joey, si Father Ray. Okay. Pero, sa nangyayari, mga Father, 2-0. Medyo baka mas malakas sila kay bro ng konti. Pinauna lang namin. Ha? Kasi 2 weeks before the event, inanas nila panalo na sila 2 weeks before the event, inanas nila sa Batangas na panalo na sila. in-announce nyo sa misa na panalo na kayo? Yes, Governor. Ay, Governor. Pinagbigyan na lang Oh, namin. masyado mataas yun. Bakit? Paano yung sinabi sa misa yon? ang sinabi lang namin, we're playing for the kids with cancer. Kaya we'll do this the best na kaya namin at siguradong panalo kami. Ipagdadasal naman namin kaluluwa nila. Okay. 2 points away from our next round. 4 points pa ang kailangan nyo, pero pwede pa humabol. Both teams ready? Ready, Take a look. Here is your next blueprint. Abangan bukas sa Minute to Win It. Father Ray, Father Joey, kailangan nyo humabol dahil wala pa kayong puntos. Race to 4 lang tayo. Sa laban ng mga kaparian, paggalingan at malakasan na kay bro. Dinggin kaya ni bro ang dasal nila Father Joey? Kailangan maingat na maingat. Oy! Sa ang kailangan magstay, chain reaction. Eto na. Find out tomorrow dito lang sa Minute to Win It Head-to-Head Challenge.